Marami nga ang nagtatanong kung paano ko daw ginagawa yung collapsible or foldable hardbound box. So, today is the day at isi-share ko na nga kung paano ko to ginagawa. Yung assembled size nga ng gagawin ko dito ay 11 by 9 by 3.5 inches at ang individual size naman ng chipboard na ginamit ko ay ilalagay ko na lang sa screen in case na gusto nyo rin gumawa ng ganitong size. Etong isa naman na chipboard ay dinikitan ko na ng magnet sheet. So, bale, seamless yung magnet dito sa gagawin kong hardbound box. Kaya ganyan. So, first, itong pinakamalaking chipboard ang una kong ididikit. Ito yung magiging base ng ating box. After that, babaliktarin ko lang para hagurin itong cover para mas maganda yung lapat niya sa chipboard. Elmer's glue yung gamit ko dito nung ginawa ko to, pero mas masasuggest ko sa inyo yung Shellwood white glue. Watery kasi yung consistency nitong Elmer's glue, kaya may tendency talaga na mangulubot ang cover na gagamitin nyo, lalo na kung manipis. And yung lapad naman nitong spacer na ginamit ko ay 6mm. Kapag gumagawa ng box, ay mas maganda rin na medyo bilisan ang paggawa para wag masyadong mangulubot ang cover. Mas okay rin kung mag-a-apply kayo ng glue sa chipboard instead na sa cover. Pero kahit alin naman dyan ay ginagawa ko, depende sa trip ko. Yun nga lang, mas mabilis talaga mangulubot ang cover kapag sa cover ka naglagay ng glue, lalo kung Elmer's glue ang gamit nyo. Kaya kung beginner ka at di ka pa sanay, ay mas masasuggest ko na sa chipboard ka maglagay ng glue. So, last na ididikit ko dito ay itong magnet sheet. Ito yung magiging flap ng ating box. Pagdidikit na magnet sheet, yung madalas kong makalimutan sa paggawa ng box. Kaya minsan, instead na nasa ilalim siya ng cover, ay nasa ibabaw na. At medyo hindi nga maganda tingnan kapag ganun. Kinat ko lang lahat ng gilid niya at nagtira lang ako ng 1 inch all sides para pantay-pantay kapag ididikit ko na sila paloob. Then, kinat ko lang din lahat ng corner pa slanting katulad ng nakikita sa video na to at saka ko naman nilagyan ng glue para madikit yung sobrang cover paloob. I think no more explanations needed kasi basic na yung process na to at wala na rin ako maisip na sasabihin. Napapansin nyo ay may hawak akong basahan habang nagdidikit ng cover kasi sobra yung glue na nailagay ko at lumalabas nga siya kapag ginagamitan ko ng squeegee. Iniingatan ko din talaga na walang glue na pakalat-kalat kasi yan yung nagkukos ng dumi sa ating ginagawang box. Kaya medyo mahirap din ang paggawa nito lalo na kung white or light colored yung cover na ginagamit natin. So tapos na nga tayo sa pinaka-cover ng box at next naman na gagawin ko ay yung inner box. Ilalagay ko na lang din ang size nitong magnet sheet at chipboard na ginamit ko dito sa screen for your reference. So dito, magnet sheet lang talaga yung ginamit ko at hindi siya nakadikit sa chipboard katulad nung una kong pinakita sa inyo kanina. Ito naman chipboard ay may half circle sa upper part. Yan yung magiging hawakan natin in case na i-unfold na natin yung box kapag na-assemble na natin to. Kinat ko naman dito sa dalawang corner ng paganyan or pwede din paslant na lang din. Tapos ididikit natin paloob yung sobrang cover. Tapos nilagyan ko naman yung buong side na yan ng glue para idikit naman itong malaking sobra na cover. And using squeegee or pwede din malinis na basahan or tela sa paghahagod ng cover para mas maganda yung lapat niya. Tapos kinat ko na yung sobrang cover dito sa magkabilang gilid. Dito naman sa isang side ay pinasobrahan ko lang ng 1 inch. Kung nakikita nyo nga yung bakat ng half circle ay diniinan ko lang yan gamit yung kuko ko para mas makita yung hugis niya. And then, kinat ko lang using precision knife. Bale, dalawang ganito yung gagawin natin, pero yung isa ay parehong chipboard ang gagamitin. So, trinace ko lang yung half circle na nagawa natin kanina para makat ko din itong isa. So, ganito nga yung isang gagawin natin ay parehas na chipboard, pero same process lang katulad sa una nating nagawa. Sila. Next naman ay may ganito ulit tayong gagawin pero iba naman yung itsura niya.
Nagkat ako ng square na 3.5 by 3.5 inches tapos hinati ko sa gitna na nakadiagonal. So same thickness lang yung ginamit ko dito sa mga triangle and yung sa dalawang ginawa natin kanina. Maliban dito, yung thickness naman nito ay same sa cover ng box natin. Ginagamitan ko lang din ng ruler para sure na pantay itong mga triangle na nilalagay ko dito sa base. So both side nitong chipboard sa gitna ay lalagyan natin ng triangle na chipboard. And ito yung mechanism para ma-fold natin yung ating foldable hardbound box. So sundan nyo na lang din yung process kung paano ko siya binalutan ng cover. Dito, kinat ko lang yung sobrang cover sa magkabilang side and 1 inch na pasobra naman dito sa side na to. Bale, kinat ko lang din yung sobra sa tapat nung may triangle na chipboard at tinira ko lang yung nasa gitna. Mga 1 to 2 mm pala yung space sa pagitan ng mga triangle na chipboard, munti ko nang makalimutan sabihin. Maganda kung natutupin nyo siya ng ganito after nyo mabalutan ng cover. So, 2 piraso din yung gagawin natin ganito. And ito na yung magiging sides ng ating box. Dito naman sa inner side ng ating box cover ay lalagyan ko naman ng book cover pero hindi lahat. Dito ko lang lalagyan, lampas lang ng konti dito sa maliit na chipboard na nasa gitna. As you can see, hindi ko nilagyan ng glue lahat na part ng last na panel kasi hanggang dyan lang sa may glue yung ilalagay kong book cover. Dahil dyan sa part na yan ay dyan ko ilalagay yung sides ng box na ginawa ko kanina. Make sure din na padaanan ng squeegee yung mga folding area para mas maganda yung fold niya kapag assembled na siya. Pwede na natin idikit yung sides. Yung may half circle ay dito siya ilalagay. So, nilagyan ko lang ng glue yung pasobrang 1 inch na book cover. Then, pwede na siya idikit sa pinaka-edge nitong base. Tapos, yung may triangle na chipboard ay sa magkabilang gilid naman itong may half circle ilalagay. Make sure lang na pag ididikit nyo na ay fit sila sa isa't isa. May other way din sa paglalagay nito. Pwede rin naman na pagdikit-dikitin muna natin lahat ng sides at saka natin siya ididikit dito sa pinaka-base. Kung magkaroon ulit ako ng video ng paggawa ng foldable hardbound box ay ipapakita ko sa inyo para mas magets nyo kung ano yung sinasabi ko. And ayan, sundan nyo na lang din kung paano ko ina-assemble yung sides nitong ating collapsible hardbound box. After natin madikit lahat ng sides, ay ididikit naman natin itong may triangle shape na chipboard. Itong side lang na to. So, chinay ko muna kung hindi tatama yung dulo niya dito sa may folding area. And kung nakikita nyo nga, ay lumampas siya dito sa may spine nitong cover. Mas okay pag pantay lang siya dyan para hindi tayo mahihirapan mag-fold later on. Kaya naman, binawasan ko ng konti yung part na yan hanggang pumantay siya dito. So, itong B7000 ang ginamit kong pandikit dito para mas madikit. And same process lang dito sa kabila. Hinintay ko muna matuyo yung glue bago ko ginawa yung next and last process. So, lalagyan na lang natin ang book cover dito sa base. Pinahid ko lang yung excess glue using basahan. Next naman is nilagyan ko naman ng vinyl sticker dito sa ibabaw. And after this, ay finish na nga ang ating collapsible hardbound box. Napakatabing gagawin bago ka makatapos ng isa. Partida, naka-timelapse pa tong video ha. So nakita nyo na kung paano ko to ginagawa. Kaya wag nyo na akong tatawaran, please!